guys, good morning. Maaga akong nagising today kasi meron akong lakad. It's currently 7:21 in the morning. Kailangan ko matutong mag-commute. Mag-commute, mag-drive. Kaya nga, kailangan mo na matutong mag-drive. Kasi okay lang naman kung mag-commute ka. Ano pa mga lugar dito sa West? Hindi mo gusto yung coffee sa Dunkin, no? Ha? Hindi mo gusto yung coffee. May hinahanap kasi akong specific ng tama ng cream at saka ng... yung alam mo yung balance yung creaminess. Parang uulan today, no? Ulan ba today? I give up. Cloudy lang siya. Kailangan ko nang mag-toothbrush and mag-skincare dahil malilate na ako. So, ayan. Tapos na akong maghilamos and mag-toothbrush. Kakain muna ako kasi medyo mabagal akong kumilos. Tapos, after ko kumain, gagayak na ako. Hey! You're sleeping? I have an interview today. May interview ako today. Sa Starbucks. Meron, namaya. Sabi niya, ba't daw kailangan ko mag-resign? Tapos sabi ko, kasi ka ako, parang sinabi ko sa kanya na kahit 20 hours lang ka ako doon sa akin, okay lang. Pero kasi yung sweldo niya is a little bit higher. Yung shapes ko. Isa ako. Ano pa naiwan ko? Bye. Bye, guys. Ito po yung fita ng New Zealand. Tingnan nga yung pangalan? Shapes. Shape? Yung mga barbecue na Pringles ko. Ako, sorry. Hindi ba ano yun? Fits? Di ba yung fita may mga flavor din? Tapos na ako man. Fits din. Ang fita ng New Zealand ay fits. Bye-bye. Babay na. Sorry, yung store. Ngayon, ano naman sila sa may loob. Tapos, ako nakakuha, ako yung maglilinis. Bigla siya pumasok sa loob, pinaka-coffee mo siya. Tapos, nagsulat siya ng no drinks. Pinaskid ng ganun sa harap. Tapos, nagpapatanggap ng mga halo. Dahil, kasi nga, nakalinis na nga siya. Ilang point niya? Ay, lang sa computer, wala lang sa record. Wala. Kasi, ano yun nung naglilinis na siya, tapos lilinisin niya ulit. Kasi, Ako na maglilinis. ako na maglilinis niya kahit na, oras 6:30 na. Medyo nagmamadali na ako, guys. Kasi kailangan 9 o'clock ako umalis. And 8:30 na. Magte-train lang kasi ako. Yung mga train dito, on time talaga silang dumating. Kailangan 9 ako umalis. So, ito na nga. Yung pupuntahan ko is e-job interview. Nag-a-apply ako as supervisor. So, sana matanggap ako. So, wish me luck. Alam niyo ba, bakit hindi ako masyadong naglalagay ng masyadong maraming like makeup? Okay na sa akin yung sunscreen, blush, powder, and lipstick. Okay na sa akin yun. Kasi kung naglalagay ako ng mga foundation, concealer, or any base, nagkakatigyawat ako. Kaya okay na sa akin yung tinted sunscreen talaga. Nagli-layer tint na ako. Para kahit matanggal yung lipstick ko. Meron pa din akong tint, diba? Diba? So, okay na yan sa akin. Okay na siya sa akin. Bakit parang i-elevate ko na lang yung look ko. Talagyan na lang ako ng accessories. Nag-pearls lang ako na earring. Very simple lang. Kasi interview lang naman. So, 8:50 na. Ayusin ko lang yung gamit ko. Nakalis na ako ng bahay. Alam nyo ba, ito na yung second na sana maging trabaho ko dito sa New Zealand. Kasi, yung first work ko is Dunkin Donuts. Alam nyo ba, nung nag-job interview ako nun, kakarating pa lang namin dito. And 1 month pa lang kami dito nun. Hindi. Almost 1 month pa lang kami nun dito. Tapos, wala pa kaming alam sa mga transportation dito. Wala pa kaming nung mga bus card, wala pa. So ako, dahil nga gustong-gusto kong
trabaho na that time. Nilakad ko simula bahay namin hanggang dun sa job interview ko. As in, almost 2 hours yata akong naglakad nun. Tapos Google Maps lang yung gamit ko para mapuntahan ko siya. Pero, okay naman kasi natanggap naman ako. Sulit naman yung sacrifices ko dun. So, ayan. Nakakangawit mag-vlog ha. Nakakahingal pa. Ito yung itsura ng train station namin. Sa mga nakanood na ng vlog ko, nakita na nila yung itsura ng train station na yan. Ilang beses na. Ito yung itsura ng bus card. Arriving at platform 1 is a So, hindi ko alam. Slow-mo pala yung napindot kong button. So, wala siyang audio. Naiinis. Pero anyway, after 30 minutes, nakarating na ako sa Newlyn. And malapit lang din naman yung Starbucks from the train station. Mga 3 minutes walk lang. Hindi naman ako dito sa branch na to mismo nag-a-apply as a supervisor. Dun lang sa malapit na branch sa amin. It's just that gusto ng manager dun sa ina-applyan ko na branch na magkaroon ako ng second interview, which is dito sa Newlyn. Kaya, syempre, of course, nagpunta ako. Ang sabi din kasi sa akin ng manager sa first interview ko, ang magiging work daw ng supervisor is, syempre, ima-manage mo yung store, but at the same time, kapag kailangan ka sa ibang branch, syempre, kailangan magpunta ka din sa branch na yon to help them out. Medyo maaga pa naman ako, kaya I decided na bumili muna ng burger sa McDo. Akala ko talaga yung interview ko is 10 AM, pero nung dinouble check ko, 10:30 AM pala. Ayan na yung time, natapos na yung interview ko. Syempre, hindi ko naman kayo pwedeng isama sa interview, no? Alam nyo ba, sobrang bait ng manager. Tinanong niya pa ako kung anong drinks daw yung gusto ko. Pero syempre sabi ko, wag na. Kahit gusto ko talaga ng iced matcha latte with 2 pumps of white mocha and oat milk and vanilla sweet cream cold foam. Hoy, hindi ka magpapa-special. Kaya ayan, bumili na lang ako ng smoothie dito sa Tang. Pauwi na ako niyan and magkukwento sana ako sa inyo ng nangyari sa akin sa interview. Pero sobrang daming tao and pinagtitinginan nila ako, nakakahiya. Kaya pagdating ko ng train station, doon na lang ako nagkwento. Pero nga, naka-slow mo nga siya ate ko, kaya walang audio. Hi! So, ikukwento ko na lang ulit. So, pagdating ko sa SB, may nakita akong barista and I asked her na I'm looking for the manager kasi nga, I'm there for my interview. Tapos ate ko, siya na pala yung manager. So, pinaupo niya ako and wait lang daw. Pero hindi naman ako matagal naghintay. Tapos syempre, dumating na siya and nag-start na yung interview. And sabi niya sa akin, tell me about yourself. And syempre ako naman, ina-answer ko lang yung mga tinatanong niya sa akin. And tinanong niya yung background ko sa Philippines and kung ano yung ginagawa ko sa work ko ngayon. Then, binigyan niya rin ako ng mga hypothetical questions. She asked me din ano daw bang gagawin ko kapag kunwari may mga customer complaint, paano raw kapag may problem na nangyari sa store or between the employees, paano ko daw mahahandle yon, and marami pang questions about managerial skills ko. Hindi na siya nagtanong about sa experience ko as a barista, more on sa pagmamanage talaga nung store kasi nga syempre, gumagawa ako ng coffee sa Dunkin Donuts, so it's pretty obvious naman na I know how to make coffees. Hindi naman masyadong matagal yung interview ko, siguro mga 30 minutes, and after nun, umuwi na rin ako kasi may work ako ng 2 PM. And guess what? Habang nasa work ako, nag-message sa akin yung manager ng Starbucks and she said nakapasa daw ako sa second interview. And pag uwi ko, nakita ko na yung email na to. Kauwi ko lang galing work, guys, and from shift manager of Dunkin Donuts, I am now a supervisor of Starbucks. Yun lang naman yung nangyari ngayong araw. Thank you guys for watching and I'll see you in my next one. Bye!